Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung revelasyon po ni Garma. Ano po talaga ang kahulugan niyan? Ang kahulugan po ba niyan ay pabagsak po yung pong mga paghanga natin kay Tatay Digong? Ito po ang reaction ni Badong. Ako initially, no, gusto kong malaman talaga kung ano yung sasabihin eh. Credible naman po si Garma. Hindi po siya yung ibang witness na kahit hindi nila alam. Halimbawa, si Kerwin Espinosa, kahit wala siyang kaalam-alam kung sino talaga yung nag-utos ng ng airpat niya, sinasabi niya si Digong. Yung mga hearsay lang sila, 'di ba? Hearsay lang yung iba. Pero ito po, hindi siya nagsabi ng hearsay. Ang sinabi niya lang po, yung hanggang doon lang sa alam niya. Beyond sa alam niya, pero nalaman na po natin no, na malawak po talaga yung war on drugs, no? Pinatunayan lang po yan ni Garma. Okay. So, yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, kulang po kayo. Hayaan niyo po muna ako para isang direksyon. Ito lang po pakiusap ko, no? Kung meron po kayong ibang ideya kaysa sa akin, hayaan niyo lang po muna ako. May time po kayo para kontrahin ako. Kasi, ano po to no? Ang pamagat po, reaction ni Badong. Hindi po reaction ninyo. Okay? Ngayon lang po ako makikiusap. Ngayon lang po ako makikiusap sa inyo. Na patapusin nyo lang ako tapos tsaka kayo magsalta. Ah, baka kasi hindi nyo pa naiisip tong naisip ko mula nung nagsalita si Garma. Pinag-iisipan ko po no? Ngayon lang po, please lang. Okay? Okay. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nagsimula po tong Quadcom. May mga nagsasalita po na si Rodrigo Duterte. Ito yung mga premise nila, kaya nila ganyan, no? Lahat ang presidency ni Rodrigo Duterte ay sindikato, no? Yang war on drugs, kumbaga pinalalabas pa nila na nakalimutan ko lang kung sino yung nagsabi. Pero lumabas diyan na Lord of all drug lords. Maaring masabi niya kung sino yung nagsabi niyan. Lord of all drug lords si Tatay Digong. So sa makatwid, ayon sa mga panimulang tsorya na gusto nilang patunayan diyan sa pag-iimbestiga nila, gigil ako kasi natutuwa po kami. Natutuwa po ako kay Garma. Nilabas niya po yung gusto niya. Ang di lang ako natutuwa kasi nga ito po ay confidential, di ba? Dapat sila-sila lang. Ngayon, maraming mapahamak. Bakit po mapapahamak? Bakit marami po mapapahamak? Kasi maaaring hindi kilala nung mga drug lords yung mga nagplano para sila eliminate, di ba? Eliminate yung mga kasama nila. Okay. Ngayon, nireveal lahat Sinabi lahat yung mga pangalan ni Garma. So, doon siguro naiyak si Garma. Baka naipapahamak niya yung kanyang mga kasama. Anyways, eto po, sa totoo lang po, no? Nagising ba sa katotohanan? Babanat pa kayo ng mga alanganin. Ito po, sa totoo lang po, no? Wala akong nakikita na yung madidiin si Tatay Digong sa mga sinabi ni Garma. Maliban po dun sa reward system, no? Kasi syempre, hindi yun ang medyo questionable sa akin kasi yun yung gusto nilang puruan Nagbibigay ng reward. Bakit reward?
iugnay kasi nila yung pogo. Kinakailangan merong iugnay yung pogo, no? Yung pera ng pogo, kinakailangan may ugnay sa war on drugs para naman tama sila na magkakaugnay ito. Pero sa totoo lang po, malalayo po yung ugnayan. Yo. Ibang sa tingin ko lang, ibang sindikato naman yung sa Pogo, no? Hindi naman porket sindikato, biglang magkakakampi na, no? At wala naman dun sa revelasyon ni Garma. Dun hanggang dun lang po ako sa ano, no? Hanggang dun lang po ako sa may sa anong tawag doon? Yung sa statement ni Garma. Hindi ko na po kasi 7 oras po 'yan mahigit eh. O 9 hours plus 5 hours, 14 hours. Hindi ko pa po napapanood yung mga tanong kay Garma. Doon lang po muna ako sa mga revelasyon ni Garma. Okay. Kung may mga tanong po si Garma, kay Garma na gusto niyo mamaya na lang po pagkatapos. Okay, so ang sa madaling salita, pinatawag siya ni Tatay Digong, kilala kasi siya. Tapos bumuo sila ng para bumuo sila ng mga task force na magko-conduct ng war on drugs ala Davao City. Yung ginawa ni Tatay Digong sa Davao City, gusto niyang i-implement sa buong Pilipinas. So, wala akong nakikitang mali doon, di ba? Kasi epektibo eh. Effective. Yung mga magtatanong po tungkol po sa boxing, buburahin muna natin. Walang paggalang eh. Epektibo yung ano, 'di ba? Epektibo yung nangyaring war on drugs sa Davao. Naglipatan sila. O nawala yung droga sa ngayon, gusto niyang implement yan sa buong Pilipinas. O ngayon, ano yung pinabubulaanan? Ang teorya nila, o ang gusto nilang palabasin, Lord of all war, drug lord. Kaya nag-conduct si Tatay Digong para ma-eliminate yung mga kalaban niyang drug lord. Di ba? Yan yung gusto nilang palabasin eh. Yan yung kaya sila nag-iimbestiga, kaya sila. Nakalimutan ko lang kung sino yung nagsasabi noon, yung Lord of the all drug lord. No? So sa makatuwid, yan yung patutunayan nila. Tapos may ugnayan yung Pogo, yun na nga sa reward system. Doon lang ako duda doon kay Garma eh. Pero alam niyo po, kung reward system, bakit walang kumu-question nung nagbigay na reward para mahuli si Kibuloy? Di ba? Bakit walang kumu-question? Kung nanawagan sila na magbibigay kami ng reward. Matagal na po yan eh. Matagal na pong may mga reward system sa mga wanted. Hindi po ba dapat wanted yung mga drug lord? Kung sila po ba ay wanted at may reward, kung hindi po ba drug lord at wanted, binigyan ng reward yung makakapagturo? Halimbawa, si Bantag po ba may reward? Yung makakapagturo ba kay Bantag may reward? O bakit po yung mga pag-drug lord bawal magkaroon ng reward? Yun yung question ko eh. Bakit parang drug lord yan? Hindi po pwedeng bigyan ng reward yan. Ganun po ba yun? O, tanungin po natin yung sarili natin. Bakit lahat ng tao pwedeng magbigay ng reward para sa ikahuhuli? Bakit ang mga drug lord? Teka muna, bawal yan. Labag yan sa karapatan nila. Sila lang may karapatan na bawal silang bigyan ng reward. O, ikalawang punto. No? Yung una, so, oo, pinagtatanggol ko. Ano ngayon? Ipinagtatanggol ko. O ano ngayon? Tanggal ka muna. Makulit ka eh. May time po kayo. Kung gusto nyo po, sabi ko sa simula, kulang kayo. Pero kung gusto nyo makialam kagad, tanggal ko na muna kayo. Kasi nakakagulo lang kayo. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, magkukonduct sila ng war on drugs in national level. Yun, di ba? Yun po yun. Yun yung sinasabi ni Garma. Kaya siya pinatawag. May masama po ba ron? Wala akong nakikitang masama.
magko-conduct tayo ng war on drugs in national level. Okay. Tapos sinasabi ni Garma na may plano. Pinaplano nila at ang mga nakita rin nila na yung mga drug, yung droga mismo galing sa Bilibid, sa national, sa Bucor, o basta sa kulungan, yung mga nakakulong mismo na mga drug lord. Tapos ayon sa testimonya ni Marcos, meron silang legal yung kanilang pagsa-search. No? Napatunayan na yung mga nakakulong na mga drug lords ay meron pa rin pong say, no? Sa pagpapalaganap ng droga kahit na nakakulong na sila. Oh, nakikita niyo na ngayon yung pinasasama nila na napatay habang nakakulong yung mga drug lords. Pinapakita ni sa sa revelasyon ni Garma na tuloy-tuloy pa rin sila. Hindi po sila nung nakulong, hindi po tumigil yung involvement nila sa droga. Di ba? Tama? Yun yung sinabi ni Garma eh. Tapos pinatutunayan yan, kaya nga yung kinu-question nila, pinagtatanggol nila, nakakulong na, pinapatay pa. Meron po mga legal na dokumento, sinasabi si Marcos, yung Colonel Marcos, na sila po yata yung naka-assign na halughugin to yung tatay ni Kerwin, kung hindi ako nagkakamali. So sa madaling salita, lumilinaw sa atin bakit may mga operasyon laban sa mga drug lord kahit na nakakulong na sila. Kasi nung una, andaling pasamain eh. No? Ayaw nyo kasi makinig sa akin eh. Pinasasama nyo kagad na ino-obvious nyo kagad si Garma. Tama naman po yung sinasabi. Wala po bang war on drugs na naganap? Ito kasi hindi ko maintindihan eh. Simulan natin sa simula. Nangangampanya si Tatay Digong, anong sinasabi niya? Mga PI kayo, pag naging presidente ko, papatayin ko kayo. Ano yung model na yun? Model po yun sa Davao eh. Magtago na kayo mga drug lords kasi papatayin ko kayo. Kahit saan kayo pumunta kayo sa impyerno, bababain ko kayo sa impyerno. Ine-expect natin yun. Ine-expect din ng mga kriminal yun. Ngayon, yung pinalalabas nila dati, lahat, pati yung mga human rights. So, ibig sabihin, sa testimonya ni Garma, lumalabas na pinagplanuhan nila yung war on drugs. Ano bang problema doon kung may planong war on drugs? Sa testimonya ni Garma, lumalabas na hindi po totoo na yung mga nilalagay nila pangalan doon sa ano yung tawag din? Sa drug list. Hindi, may tawag pa ron eh. Doon sa drug list, hindi po yan chinambahan lang. No? Sa madaling salita po, dahil po sa revelasyon ni Garma, natiyak natin na yung mga, kasi sinabi, narcolis, tama, correct, maraming salamat. Yung narcolis po, no, ayon kay Garma, talagang galing po yan sa mga pulis dun sa area, tapos binabalidate bago makarating kay Tatay Digong. So ang dami pong validation na nagaganap, no? Ang daming validation. So hindi basta yung sinasabi ni Mabilog, 'di ba? Kamakailan sinabi, kaya naman ako nilagay diyan dahil ako ay kalaban sa ano tawag doon? Hindi naman kalaban sa politika ang sinasabi, 'di ba? Sinabi ni Mabilog. Ano yung sinabi niya? Bakit siya nalagay diyan? Natalo si Digong sa sa lugar niya o hindi sinuportahan. So, yung narcolis pala talaga, galing po yan sa baba, no? Hindi po yan galing kay Tatay Digong. Na ito, ilagay niyo yan sa narcolis tapos trabahuin niyo.
O, 'di ba? Ang dami, ang ganda ng revelasyon ni Garma eh. Kaya titignan niyo lang sa anggulo na paano yung titignan niyo yung point of view ni Tatay Digong, ano yung ginagawa niya? Ang ginagawa niya, gusto niya maging malinis yung Pilipinas sa droga. Okay. So yung narcolis na ibig ano na naman po yung una na nabura, hindi, ang dami na pala, hindi na pa una. Yung sinasabi na pinag-iinitan niya lang yung nilalagay sa narcolis, hindi po totoo. Kaya ka nalagay sa narcolis kasi galing yan sa mga pulis sa baba. Nakaakyat yan, tapos nag-validate. Opo, mahirap akong magpaliwanag kasi may mga katulad nyo na sumasabat. Pero yung mga tuwan-tuwa kami dahil nabibigyan linaw pati sa amin eh. Hindi naman sinasabi sa amin paano nag-conduct ng war on drugs eh. 'Di ba? Ngayon nalaman na natin pati yung narcolis. Pati bakit may namamatay na mga drug lords habang nakakulong. O ano sinabi ni Garma? Konektado pa rin yung mga drug lords, sila pa rin nagpapatakbo ng mga droga sa Pilipinas. Kaya talagang matatrabaho sila kung ikaw ay seryoso ka sa yung pagiging sa pagwawar on drugs. Pati yung mga nakakulong na drug lords kasi hindi sila na-disconnect sa kanilang pagkakakulong tuloy-tuloy. Ano sabi pa ni Marcos, Colonel Marcos? Marami po sa mga jail guards o kung ano man ang tawag doon sa mga bantay sa kulungan ay naging kasabwat na nitong mga naging kasabwat na nitong mga drug lords na nakakulong. So ito po lahat ay revelasyon ni Garma na nung una hindi natin talaga basang alam lang natin maganda yung nagaganap. 'Di ba? Kasi tumatahimik. More or less. So yung narcolis pala ang ganda pala niya, no, hindi po yan yung galing sa taas tapos binababa. Galing po yan sa baba. San sa tingin nyo kinukuha ng mga polis yan? Kinukuha yan sa mga barangay captain. Sa tingin nyo ba hindi kilala ng mga barangay captain kung sino yung mga addict at mga pusher sa kanila? Kilala po nila yan. Kaya nga, dati nung kasagsagan ng war on drugs, may nakainuman ako na kami talaga yung frontliner nitong war on drugs na to eh. Kasi kilala namin yung mga pusher, kilala rin nila kami. Kaya talagang na lang kami, yung sasampalataya na lang kami sa gobyerno talaga na kasi hinihingan sila ng mga pangalan ng mga tulak doon sa lugar nila eh. Imposibleng walang tulak eh. Kaya ano po to, no? Hanggang sa grassroots, kaya po naging matagumpay siya eh. Ngayon, matindi ba yung laban? Matindi po. Nakita nyo naman. Correct, pwede naman yan. Pwede yan na sinasabi nyo, pati sa barangay, may mga drug user, may mga drug pusher. Kaya talagang antindi po ng laban ng war on drugs eh. At pag wala kang plano na massive, na talagang konkretong plano, kaya napatunayan din natin na mali yung sinasabi ng human rights na patay lang ng patay, na tira lang ng tira. No? Lahat po pala ng galaw nitong war on ngayon, sa level po ni Tatay Digong, maayos yung plano. 'Di ba? Ngayon, kung sa level na po ng mga kapulisan, may mga umabuso, miski naman si Bato, sinasabi niya, may mga umabusong pulis eh. Tignan nyo po, nagpatotoo, isa pa lang. Marami pong susunod niyan pag nanalo po. Alam nyo, kaya magandang, ito po ang susi dyan eh. Maipanalo natin tong mga kandidato natin ngayon, 2025. Marami pong malakas pa pala yung Duterte. Magsasabi na rin ako na maganda naganap sa amin ng war on drugs. Maglalabasan po yung mga mayor, maglalabasan po yung mga
yung mga gobernador na magsasabi na maganda yung war on drugs. Tuwan-tuwa ako kay Richard Gomez kasi siya po yung nagpatotoo. Biruin mo lahat naman yan, alam niyo lahat po yung mga congressman na yan, alam nila na maganda eh. 'Di ba? Lahat po ng mga tao gusto niyo lang talagang pasamain. Si Congressman Tevez, ano sa palagay mo, katropa ng Quadcom? Diyos ko. Mahirap po sagutin yan, wala, hindi nga makita. Okay. So, ang question na lang dyan, kasi wala raw alam si Bato dun sa reward system. Pero more or less tama naman yung sinasabi ni Garma. Ano bang masama ro sa sinabi ni Garma? Nag-conduct naman talaga ng war on drugs. Alam niyo yun, yung wala naman talagang kakaibang revelasyon dun. Kaya lang yung paraan ng, naku, yung media na naman na akala mo may kakaibang sinabi. Ngayon nyo lang ba nabalitaan na may patayan sa war on drugs? Ni-reveal na yan ni Tatay Digong before. Before nila start yan, before nila simulan yan. Magiging madugo ito. Alam na rin ni Tatay Digong na malakas yung kalaban. In fact, nakikita natin ngayon kung gaano kalakas. Di ba? Hindi natin ine-expect na immediately after, kumbaga, isang buwan, kumbaga yung pagkaalis sa kapangyarihan ni Tatay Digong, hindi natin alam na ganun katindi yung pagbalik. Bigla napalaya si Dilima, napalaya yung mga tapos inusig na kagad. Sila pa'y nang uusig. May nakita nga akong post, di ba? Noong panahon ni Tatay Digong, mga drug lords nagtatago. Panahon ni BBM, drug lords, star witness. Sasabihin ba natin na yung kinalaban ni Tatay Digong ay mahihinang nila lang? Hindi po. Katunayan. Kanino ba sa tingin nyo pabor yung mga investigasyon na yan? Iniimbestigahan? Wala ba talagang mabuting nagawa yung war on drugs? Mabuti nga may nagsalita kahit wala ba kayong iimbestigahan ng mga pangkaraniwan tao na nakatira sa komunidad para maging fair naman kayo? Ano ang community nila? Wala ba kayong mga barangay captain na iimbestigahan na sumama sa war on drugs na tumahimik yung kanilang barangay? Mahirap din pala mag-imbita ng barangay, baka makontempt eh. Baka pag sinabi lang maganda po ang war on drugs, bakit maganda? Nagsisinungaling ka. Maliban sa naiiyak si alam nyo, mahusay talaga yung Quadcom eh. Inunahan nila si Garma nung sarili niyang mga labas sa war on drugs na kasalanan niya. Labas naman yung kanyang pagiging chairman ba ng PCSO? Yung mga sinasabing mga katiwalian sa PCSO, inuna nila, di ba? Si Wilfredo. Di ba inuna nila yung kay Garma na ikaw meron kang nepotism, ikaw PCSO, GM ka, o General Manager. Inuna nila yan eh. Yung mga banat eh. Doon siya unang umiyak eh, no, di ba? Ngayon, maluwag na ngayon na, sige, iko-contempt ka namin. Kinontempt siya. Malamang nakapag-isip-isip. Pero kung sa tingin ng mga tao na ipahamak niya si Tatay Digong, alam mo, sa totoo lang, ganyan pala yung war on drugs, no? Ang lawak pala talaga. Totoo palang planado.
Hindi po totoo yung sinasabi nila na basta patay lang ng patay, tsambahan lang, hindi po. Kaya po pala halos talagang yung napapatay sa war on drugs, talagang involved, eh. Is either, maliitan ka. O ngayon, ano pa yung isang revelasyon, dati kasi sinasabi nila, panay mahirap lang pinatay ni Rodrigo diyan sa war on drugs. O ngayon sa mga revelasyon, napakarami palang drug lord na napatay. Kaya pala talaga yung impact talaga. Ano pa revelasyon natin? Ang tindi ng kalaban ni Tatay Digong. Mapa-military, mapa-opisyal ng gobyerno. Mapa-military, mapa-opisyal ng gobyerno. Grabe. Tama rin si Tatay Digong. Ano sabi niya nun? Generals yung kalaban niya. Gobyerno yung kalaban niya. Yung na-realize nila. Nung nagsisimula siguro silang ano ng drug, yung narco watch, imposible yung sinasabi nyo na galing kay Tatay Digong yan dahil siya ay Davao City Mayor. Nakita niyo yung sinabi ni Garma, tulungan mo ko. Hanap tayo ng mga pareho natin ng paniniwala, makakasama natin sa magkukondak tayo ng war on drugs sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Kaya, eto po, marirealize natin, grabe yung sakripisyo ni Tatay Digong. Pwede po siyang yung tokis-tokis lang na war on drugs, katulad ngayon. Bloodless revolution. Ano sabi ni Goma? Hindi po nakukuha yan sa makikiusap ka lang, titigil yung mga drug lord. Alam niya, magulo dun sa lugar nila. Tapos nung nag-conduct ng war on drugs, ito lang po pwede natin gawing halimbawa kasi siya lang yung nagsalitang mayor. Nung nag-conduct ng war on drugs, ano sabi ni Goma? 900 ang nakita niyang sumuko dyan sa City Hall ng Ormoc. Sa simula pa lang yan, 900 gusto na magbago. Ayaw mamatay. Ano man ang kanilang hindi po normal yung mga yan. Mga addict nga eh. Pero marunong nga si Tatay Digong na magsalita sa mga kriminal. 900 na pagbago. Ngayon, reward system. Pwedeng may reward system, pwedeng yung reward system para lang may ugnay yung pogo. Ito sa akin lang ha. Lahat to reaction ko lang ha. Pero yung reward system na to, ano po ang masama sa reward system? kung yung objective mo, halimbawa, nagka-enkwentro yung militar tsaka mga NPA, no? Natalo nila, nakapatay sila. O, nakapatay na. Para hindi na komplikado. Nakapatay sila ng 10. Yung po bang tropa na yun na nakapatay ng 10 NPA, bawal pong bigyan ng reward? Tanong lang po, bawal po bang bigyan ng reward yung 10 nakapatay? Yung tropang nakapatay dun sa 10 NPA. Halimbawa, kung kayo gobyerno, bawal po ba silang mabigyan ng award o reward at itaas ang posisyon? Pinasasama lang pakinggan eh. Halimbawa po, yung ibang kriminal, pag ibang kriminal po, halimbawa yung mga kidnap for ransom, napatay ng mga kapulisan, binigyan ng reward yung mga nakapatay. Ibig sabihin, ano to ha, trinabaho nila. Gang to eh. Di ba karamihan yung kidnap for ransom, gang yan.
Marami nang kinikidnap yang mga yan. Trinabaho ngayon nitong mga pulis. Isang tropa sila, halimbawa Western Police District. Trinabaho nila yan. Nahuli, napatay nila sa engkwentro. Bawal po ba silang bigyan ng reward? Sa tingin nyo? Hindi ba ka-reward-reward po yun? Yung ano lang yung hindi ko po alam ang batas diyan. Aminin ko po sa inyo, hindi ko po alam yung batas diyan sa pagre-reward. Pero yung normal na tao, sa tingin ko walang aangal eh. Pag nagbigay ka ng reward sa mga kapulisan na nakapatay ng mga o kung reward mo instant yung pagtaas ng pwesto. Bakit pag ang drug lord ang kalaban, masama, di ba? Yun yung ang laki-laking question eh. Di ba yan yung may pinakamalaking mga Ngayon nakikita po natin kung saan po yun, bakit po may napapatay na drug lord na nakakulong. Sabi ni Garma sa revelasyon ni Garma yung pinag-aralan nila, dun pa rin nagmumula eh. Bakit kaya lumabas si Garma ngayon? Pinatawag po siya. Alam niyo matatalino yung mga quadcom. Sino dyan sa matauhan ni Duterte? Sanay sila eh. Tignan niyo nakapaligid kay Tambi. Yung pinaka mga attack dog niya. Ano pagkakapare-pareho? Pare-pareho may kaso, di ba? Yung iba, ewan ko kung dismiss na o hindi pa dismiss. Yung mga attack dog ni Tambi may mga kaso eh. So, ano na po yan? Given na po yan na pagka may kaso yung aking mga tauhan, mas ano sa akin yan kasi meron akong sa kanila hold eh. Yun lang po yun. Hindi ako tiyak kung kung may reward o kung may reward man, ano po masama kung nakakaganda po yan, nakakaboost ng moral ng mga nagtatrabaho. Sabi nga sa inyo, yung totohanang war on drugs, wala pong drug lord na sabihan mo, huwag ka na magtitinda ng droga. Opo, wala pong ganun. Kaya ito yung bloodless war on drugs. Ito po ang bulahan. Tignan nyo po yung hanapin nyo kung paano nila sinasakatuparan yan. Wala lang, tokis-tokis lang yan eh. May drug lord na po ba na sumuko dahil may bloodless revolution, bloodless war on drugs? May nabalita na ba kayo? Sumuko na ako dahil sa bloodless war on drug ni BBM. Wala susukong drug lord dyan. Okay, yan lang po ang ating topic. Ako po, personally, kaya ako naglabas ng ganito. Hindi po para yung kasi natutuwa po ko kasi lalo ko pong hinangaan si Tatay Digong. Grabe. No, grabe. Sabi ko sa isip ko, grabe pala yung war on drugs talaga. Kinakailangan talaga ni Tatay Digong magsakripisyo pati mga pulis. Siguro maraming mga pulis na yung very naman sila, yung gusto naman talagang gusto naman talaga nila sigurong tumino yung Pilipinas. Kaya marami pong sumama sa war on drugs. Ngayon po, pinasasama po sila ng mga pulis na ayaw nyo ng war on drugs nung panahon ni Tatay Digong, nung pulis. Pulis na rin yung mga yan eh. Yung mga kumakalaban kay Tatay Digong, pulis na rin yung mga yan noon. Gigil na gigil sila sa boxing update. O, ganito rin po yan. Pag nag-boxing update ako mamaya, matataplaugan din yung mga anti-Casimiro. At least na natin, no? Kasi gandang-ganda talaga ako.
yung war on drugs hindi magiging tagumpay kung walang mga magsasakripisyong pulis. Walang lalaban, walang makikipag-ano talaga 'no, yung magbubuwis ng mga buhay. Marami pong nagbuwis na buhay ng mga kapulisan natin sa war on drugs. Huwag po tayong pumayag na itong mga nakaupo na 'to sa Quadcom, mga congressman, na hindi nila maibukas kung saan nila ginastos yung kanilang mga budget, 'no? Sila po ang magpapasya na mawawalang silbi na po yung mga sakripisyo ng mga pulis. Kung kayo po may kamag-anak na pulis na namatay nung war on drugs, papayag kayo niyan na yan yung mga winawalang hiya, yung mga ginawa sakripisyo, yung pagpapakabayani ng mga kapulisan nun, ginagawa lang nila. Anong gusto nilang palabasin? Uto-uto yung mga pulis nun? Sumunod po sila sa legal na utos ng Pangulo ng Pilipinas. Sa kampanyang mabuti nakaligtas. Alam niyo sa totoo lang, ito po umaani itong gobyerno na to. Walang naging bagong adik. Siguro masasabi ko yan, 98%. Walang bagong adik nung panahon ni Tatay Digong. Imagine niyo. Ito very practical eh. Hindi ka adik nung panahon ni Pinoy. Tapos nabalitaan mo, putya nagkakapatayan. May war on drugs. Mag-adik kaya ako ngayon. I-challenge ko lang to si Digong. Yung 6 na taon na walang naging bagong adik sa Pilipinas, napakaswerte na ng susunod na Pangulo. Swerte talaga. Kaya lang, yung sumunod na Pangulo, wala tayong nahita eh. Sa sumunod na Pangulo, wala tayong nahita. Kundi hinanakit at sama ng loob. Pero, ang gusto kong sabihin sa inyong lahat, gayahin natin yung leader natin si VP Sara. Makipag-asaran lang tayo. Napanood nyo na ba yung video? Yung may mangga na dessert? Alam niyo naman na alam niyo naman na mali yung 2026. Siyempre 2016 ibig sabihin. Okay, yan lang po ang ating topic. Ngayon po kayo pwedeng magtanong, ngayon po kayo pwedeng magbigay ng reaksyon. Ayan Alam kong gigil na po kayo magbigay ng reaksyon. Teka lang.